Ngayong araw nga mga panggay, gagawa tayo ng bubong na nipa para sa ating bamboo swing. Nilipat nga natin ng pwesto yung bamboo swing natin mga pangga kasi ang daming nagko-comment na hindi daw safe yung nilagyan sa ating bamboo swing dun sa mga bamboo. Madalas daw kasi na dun tumatambay yung mga ahas kasi malamig. Kaya ayan mga pangga, nilipat na natin. Pero kasi pagtanghali mga pangga, sobrang init kaya nakapag-decide tayo na gawa ng bubong. Sobrang excited nga kami mga pangga kasi first time namin gumawa ng bubong na nipa. At tamang-tama kasi mga pangga, hindi tayo mahirapan sa paghanap ng nipa kasi dito sa mismong lupa ng kuya ni Inday Jenny meron nipa. Si Kuya Dudong pala yung kukuha mga pangga tapos tayo tutulong para mas madali yung pagkuha natin. Pero medyo mahirap lang yung pagkuha mga pangga kasi may tinik-tinik yung nipa. Sa mismong looban pala tayo kukuha ng nipa mga pangga. Pero habang papasok kami mga pangga, ang dami namin nakitang prutas dito kaya kukuha tayo. At dahil kulang sa height si Inday Jenny mga pangga, inunahan natin siya sa pagkuha sa rambutan pero naisahan niya tayo. Mukha ni Inday Jenny parang kakain ng tao. Bago nga kami kumuha ng nipa mga pangga, nag-sideline muna kami, nanguha kami ng rambutan para may makakain kami dito sa loob. Sobrang saya ko na naman mga pangga kasi makakain na naman tayo ng prutas dito sa bukid. So mga pangga, kukuha na tayo ng dahon ng nipa. Instead na bibili tayo yung gagawa. Ayan o. Si kuya yung kukuha. Tutulungan na natin siya ngayon. Kaso pahirapan yung pagkuha May kasi ano yan dyan maputik sa baba. Hindi natin alam, baka may mga linta dyan. Careful lang tayo dito. Excited na akong magawa ng bubong yung duyan na ginawa natin. Pinasok na nga namin yung mismong bungad ng nipa mga pangga para makakuha na. Medyo careful lang nga tayo dito mga pangga kasi pababa yung lupa. Ayan, nakakuha na nga ng nipa si kuya mga pangga at ide-demo niya sa atin ngayon kung paano gagawin yung bubong na nipa. So kailangan lang daw natin ng kawayan mga pangga para pangkabitan sa nipa dun sa dulo. Tapos kailangan daw ng lubid mga pangga tapos tahi-tahiin na lang daw. Medyo hindi ko pa masyadong nagets dito mga pangga pero sige lang, titignan natin mamaya. Huy, yung kakaligo mo lang tapos pagpapawisan ka naman kaagad. Hay naku talaga. Pero sige lang, andito na to Pinasok natin to kaya tatapusin natin. After na nga namin nakuha ng nipa mga pangga, kailangan na natin dalhin dun sa farm natin. Medyo may distance siya mga pangga dito sa pinagkukunan natin. Pero abanti lang tapermi. Mga 10 minutes siguro yung lalakarin natin mga pangga. Simula dito papunta sa farm natin, dala-dala yung nipa. Medyo nakakapagod nga siya mga pangga pero sige lang dahil gustong-gusto natin gumawa ng bubong na nipa kaya push natin to. Siguro mapapatanong kayo mga pangga na pwede naman kaming bumili para less hassle at para diretso kabit na lang. Pero kasi mga pangga, ang pinakadahilan talaga kung bakit ginawa namin to kasi gusto naming matuto. Kasi mga pangga, naniniwala kami na everyday is a learning process. So ibig sabihin, araw-araw may chance tayong matuto sa mga bagong bagay. At syempre mga pangga, pag gusto mong gawin ang isang bagay kahit maraming rason para di mo to gagawin, makakahanap ka ng isang magandang rason kung bakit mapagpapatuloy mo to. At ang rason namin, nasabi ko na kanina mga pangga. So ayan mga pangga, tinatanggal na natin isa-isa yung dahon ng nipa. So ang kailangan lang talaga natin dyan mga pangga ay yung dahon. Hinahinay lang din kami sa pagkuha sa mga dahon nito mga pangga kasi may mga maliliit na mga tinik ito. At dahil napagod na tayo mga pangga, tinulungan na tayo ni Inday Jenny. At dahil maghapon na mga pangga, napatuloy na ako sa pagkuha sa dahon at sila Inday Jenny pumunta doon sa pinapwestuhan sa bamboo swing natin para sukatin kung kaano kahaba yung gagawin nating bubong na nipa. After nilang sinukat mga pangga, kumuha na kagad sila ng bamboo para magagamit natin sa paggawa ng bubong na nipa. Sakat pala nila yan ng mas maliit at saka manipis mga pangga. Itong kawayan nga mga pangga, ito na yung gagamitin natin sa paggawa ng bubong na nipa. Tapos ko na May. Wow! Ayan na lahat. Ang galing! So, magpapatuloy na lang tayo kila ate tsaka kuya kung paano siya gawin. So, bago kami tinuruan kung paano gawin mga pangga, kailangan muna daw namin linisan yung kawayan para hindi daw kami masugatan. Tinuruan na nga ako mga pangga kung ano yung proseso sa paggawa ng bubong na nipa. Hindi ko sure mga pangga kung maayos ba yung paggawa natin dito. Pero syempre, bibigay natin yung best natin para sa bagay na to. Alam naman nating lahat na sa una lang talaga mahirap. Pero pag natutunan mo ng gawin at palagi mong ginagawa, magiging madali na lang sa'yo yung mga bagay-bagay. Masaya na naman si Normay kasi may bago na naman siyang natututunan ngayong araw na to. Siyempre, magiging proud na ako sa sarili ko, May, kapag natapos natin to na tayo yung gumawa nito. Oo nga. 4 na nipa nga yung gagawin natin ngayon mga pangga para tagdadalawa both sides. Basta mga pangga, malalaman nyo mamaya kung anong ibig sabihin ko. Tulong-tulungan nga kami sa paggawa nito mga pangga para mas mabilis kaming matapos kasi maghahapon na din. After kasi namin sa paggawa ng nipa mga pangga, magpapanday pa kasi kami sa paglalagyan sa ating bubong na nipa. Sa sobrang busy nga namin sa paggawa ng bubong na nipa mga pangga, hindi namin namamalaya na naikabit na pala yung haligi sa ating bamboo house. Let's go! So ngayon ay mabubuo na talaga yung bubong ng bamboo duyan ni Norme. O ayan naman, masaya-masaya siya. Pero parang naabutan na kami ng gabi kasi nga tingnan nyo naman, magagabi na. Mama, hindi ko talaga ma-imagine man na kayang-kaya natin gawin to. O diba?
from scratch. Ay, hindi naman from scratch, from raw. Yes. Ginawa natin ang paraan para maging realidad yung imahinasyon mo. Yes. Sisimulan na nga namin yung pagpanday mga pangga at nagmamadali na kami sa pagtrabaho kasi nga magagabi na. Baka kasi maabutan kami ng gabi mga pangga, hindi natin ito matatapos. Mas okay kasi na matapos natin ngayon para iba na naman yung gagawin natin bukas. Medyo nahirapan nga kami sa paglagay ng pako dito sa lagayan ng nipa natin mga pangga kasi mataas, wala kasi kaming hagdanan. Pero sige lang, as long as kayang-kaya natin gawin ngayon, abante taperme. Pinatungan na nga ni kuya yung bamboo swing natin mga pangga para hindi daw siya mahirapang maglagay ng pako. Medyo nabahala nga ako mga pangga, baka kasi pag natapos yung bubong na nipa natin, masisira yung bamboo swing natin, lagot talaga. Pero dito ko napatunayan mga pangga na matibay pala yung gawa nating bamboo swing. Napukpukan nga yung kamay natin mga pangga, tinawanan lang tayo ni Day Jenny. Masaya ata to na nasaktan ako. Pero bahala na, basta matapos lang to, okay na sa akin. At dahil napukpukan nga natin yung kamay natin, yung ginamit na lang natin, ay yung drill na lang mga pangga, mas madali lang pala to eh. Ngayon lang natin naisipan na gamitin to, nung napukpukan na yung kamay natin. At dahil magagabi na mga pangga, naghanap na kami ng paraan para mas mapadali yung trabaho namin. At sa wakas, sa tapos din ang ating bubong na nipa! Yay! Pwede na matulog dito. Hindi na tayo mababasa at hindi na tayo maiinitan. Ayan, natapos na natin yung bubong na nipa natin mga pangga. Sana nagustuhan nyo.